Today is Thursday, back day, let's go. And today, tatlo yung class ko actually. Lead management, major 10:50. Ano oras na? Meron na lang 40 minutes para mag-drive. CSB Life, tsaka ASEAN Studies. Then meron akong 3 hours vacant bago mag last subject, which is 5 to 7. Ang vacant ko is 2 to 5. So in that vacant, doon ako mag-gym, magba-backday tayo, deadlifts, siguro until 1:40 lang kasi 3 hours lang sleep ko. Yes, ang dami kasing event kagabi, nag-Philippine Blockchain Week, dinner ako with Binance and other activities, and yun, kaya puyat tayo guys. Though yung macros ko na hit ko kagabi, kanina nag-breakfast na ako, almost 570 grams ng chicken yung niluto ko, kasama yung baon ko, nasa 177 grams na siya ng protein, plus 350 na rice. So kanina kinain ko na yung kalahati, pero trinak ko na siya. So mamayang gabi 20 plus na lang yung kailangan kong kainin for my macros. And ayun yung gagawin ko today. And kagabi, the event is very okay lang. It's my first time Philippine Blockchain Week. And ang dami ko nakilala. Nakilala ko isang CMO ng isang project. Na-connect ako sa Binance. Na-connect din ako sa OctaFX, isang exchange din na malaki, and other people. Para sa akin, if you want to grow your network, yung pera mo talaga, you need to grow your network. Diba sabi nila, your network is your network. Kasi that's connection. You have connections, and every people na makakasalumuha mo, you need to make connections to them, especially, or you need to be kind to them kasi sobrang liit ng mundo. At some point kakailanganin mo sila, and to grow your network, you need to grow your network. And sa mga tao dyan na nag-isip, Boss Ramen, paano i-grow yung network namin kung nag-i-school kami? Edi tropahin mo lahat. Ang point is, kailangan kilala ka ng lahat, pero hindi lahat kailangan kaibigan mo. Gets mo ba? Especially sa college, kailangan kilala ka ng lahat eh. Parang kailangan maging mabait ka, magpakilala ka na, uy, batiin mo, tunguan mo. Kasi in some point sa buhay mo, makakasalamuha mo sila ulit, and kakailanganin mo sila. Kasi may kanya-kanya na silang profession eh. It's either sa business, sa nursing, sa med school, sa accountancy, I don't care. Magpakaano ka na, wag kang maging masungit, men. Hindi naging perks yung pagiging mysterious person. O sige, man, nonchalant guy ka na, may girls ka, I don't care. Pero pag tanda mo tol, ay, sino nga ulit yun? Ano bang ginawa nun? Hindi ka nila makikilala tol. Ang isa nyong way, magtropahin yung friends nyo. Kasi in some way, yung mga family niyan may business, yung tatay nila may kakilalang ganito. Yun yung point, yung pakikipag-network sa college. And if outside college or school, punta ka sa mga events, business event, artist event, content creation event, crypto event, blockchain event, web3 or forex, stocks, I don't care. Maghanap ka ng event kasi merong event yan guys, hindi pwedeng wala. Creatives. So for me, ang niche ko is crypto. Para magkaroon ako ng mga network sa iba-ibang projects, pupunta ako sa event kasi doon ka makikipagkilala eh. Doon ka makikilala ng tao. And the trick sa pakikipag-network is, wag mong sabihin yung about sa sarili mo. Wag ka magpakilala na, ay hindi, eto guys, sikat ako. Sabihin mo, hindi guys, TikToker ako eh. Ganon. Hindi ganon. Pag makipag-network ka, tanongin mo kung anong ginagawa niya. Hi bro, I'm Ramen, what do you do? Tanongin mo anong ginagawa nila, anong project, anong meron sa inyo. And that way, mas magsasabi sila about themselves. Kasi again guys, people love talking about themselves. So if ikaw interested ka sa kanila, interested to. Tapos pag tinanong kanila, ikaw anong ginagawa mo? Tsaka ka lang magsasabi, I do content creation, nagti-TikTok ako, etc. Or much better, maghanap ka na magko-connect sa'yo. For example, for me, pinakilala lang ako ni Gio sa CMO ng isang project. Hey, this is Ramen, he's a great content creator here on the Philippines sa TikTok, blah blah blah. Mas okay yun kasi kumbaga may nag-introduce na sa'yo, nakakilala niya, so magre-refer ka na lang. Same rin sa lahat, ganoon naman eh. Kaya nga minsan sabi nila, talo pa ng may backer ang may experience. Sipin mo, nag-work ako before. Hindi naman sa kasi ganun talaga. It's the reality. Pag meron kang connection, meron kang nag-refer sa'yo, mas madali pumasok sa isang work or sa isang business. That's the reality. Wala tayong magagawa doon. And ayun na yung norm ng mundo. Kaya nga ang daming galit sa korupsyon. Pero at some ways, at some point, lahat tayo naging corrupt din. That's it. That's the point, that's a fact. Gumamit ka rin ng fixer, nag-cheat ka rin para mo ganito, gumamit ka ng connection mo para ma-solve to, refer, backer, I don't care. That's corruption. That's basically it. And that's how you grow your network. Events, may pag-usap ka, and of course, bring value. Yun lang yun. Ang mali kasi ng iba,
bukod sa ayun, nakipag-usap etc. Wala silang value yung mai-provide. Parang kunwari, boss ramen, I want to be your friend. Hindi sa, ito lang yun, hindi ako friendly. Parang gets mo, meron akong sariling friend eh. Meron akong, I keep my circle small. Pero yung para makipag-connect ka sa akin, sabi mo lang, boss ramen, I want to be your friend. Same tayo ng mindset, parang gano'n. Sabi, sa isip-isip ko, parang, guess mo, nasa chat ka lang eh, sure ka ba na ganyan? Pwede ko naman sabihin sa inyo yun guys eh, na, uy bro, same time mindset, salita, friends na tayo, hindi gano'n. It's either i-meet mo ka in person, pakilala ka talaga, makipag-usap ka sa akin, or mag-offer ka ng value mo. For example, si Sponge, one of my students, and friend na rin ngayon. Boss Ramen, apply ako as editor mo for free. Kahit anong content sa TikTok, okay lang lahat. Kahit sa YouTube, for free, kahit ilan yan, for 6 months, sabi niya. Sabi ko, sige, kapalit, ituturuan kita sa GG. Tsaka syempre, pag may mga alis tayo, kasama kita. Sabi, G siya. So, tinuruan ko siya mag-edit. Siya na rin nag-edit kay Crit G kasi ako mas gusto ko nag-edit sa sarili ko. Pero guys nyo, naturuan ko rin siya kasi nag-edit rin ako guys. Naturuan ko siya kung paano mag-edit, paano yung gusto kong edit, gusto ng mga taong edit. So, that's how you bring value. Eh kung sasali ka lang, sasabihin mo lang ganto ganyan ka, without proofs, without giving your value sa ibang tao. Kunwari meron kang business, sabihin mo, boss ramen, pwede kitang i-connect dito, baka gusto mo, or sa ibang mong friend, gets mo? Ayun, you bring value for that. For example, for me, if may mga nakikipag-connect sa akin, nakikipag-connect ako, sabihin ko, I have a community, nagmamanage ako ng ganto, pwede ko kayong i-post, pwede ko kayong i-connect sa gantong influencer. Kasi that's how you do it eh. Meron silang kailangan sa'yo, and ikaw, meron ka rin kailangan sa nila. Bring lang, give and take lang. Parang lang yan, relationship, literal na professionalism lang. Walang friends. Trabaho lang guys, trabaho lang, di ba? Pero don't get me wrong, meron ako nagiging TikTok friends na, nung nag-open ako ng coffee shop way back 2021 yata yun or 2, pupunta lang siya lagi sa coffee shop ko para mag-bonding doon. So bibili lang siya kasi tiga doon lang siya eh. Hanggang sa naging tropa ko na siya. Hanggang ngayon tropa ba din kami si DJ J. Nag-accident siya before. So yun, tinuruan ko. Sinasama ko siya sa lahat ngayon kasi friends ko na siya. Kumbaga, ang naging value niya naman is gusto niya talaga ako maging kaibigan or pupunta siya doon kasi nag-e-enjoy rin siya doon. So that's how you do it eh. Hindi siya one-sided relationship na kasi ganun yung nafe-feel ng mga tao. Trust me, yung mga sobrang yaman, pag pumunta ka lang sa kanila asking for, uy, ganito ako, ganyan ako. Ang iniisip nila, ano to, baka perahan lang kami. Unlike pag, hi guys, normal lang, chill lang, wala kang expectation, hindi ka magpapakilala, sabihin mo lang, pag tinanong ka, sasalita ka, may kinig ka lang, mas nakaka-relax ka usap yung gano'n, kasi alam nila na walang kailangan sa nila. Kahit ako, so parang sa girlfriend ko, nakasama ko siya sa isang event, and tinanong ko siya, ay, I'm ramen, ganyan, sabi ko, kilala mo ba ako? Sabi niya, hindi ako nagte-TikTok eh. So, sa event na yon, parang nagulat, na green flag na sa akin yun, kasi hindi niya ako kilala as ramen. So, wala akong ine-expect sa kanya, hindi ko kailangan magpakaramen or something. Wala, kung ano lang ako, yun na ako. Same rin sa networking, ganun talaga. Hindi yun mawawala. And today is back day. Ang workout ko is this one, tingnan nyo na lang. Of course, magde-deadlift pa rin tayo. Until 140 lang ako ngayon kasi hindi kaya ng sleep ko. Sobrang kulang ako sa sleep. Pag pinilit ko yan, masasunog yung central nervous system ko or CNS na tinatawag. Kaya kayo guys, wag kayo PR ng PR kasi meron tayong CNS, lalo na sa deadlift. If magde-deadlift kayo ng PR, make sure na 2 weeks recovery kayo na 2 weeks, pagka PR nyo, 2 weeks bago kayo mag-attempt ulit, gets nyo, ng PR nyo. So, 2 weeks, isipin nyo yun ha. And, ang workout ko lang is mostly back focus, lower back, middle back, tas onting lats. And, side delts, tsaka real delts. So, onting workout lang. And, bukas naman is legs, pure legs lang, quad focus, tsaka hamstring. And, Saturday is chest back. Then Sunday is arms kasama shoulder and kasama shoulder and triceps, biceps. So twice a week halos na hihit yung arms. So medyo goods din yung bagong workout routine ko ngayon. And yun, kain lang ng tama kasi consistent lang. Actually ginawa ko tong video na to hindi naman for the clout hindi naman for the views. Ginawa ko to for my daily diary kasi in that way, nagiging accountable ako sa sarili ko na bubus yung pagiging public speaker ko or na papractice ako magsalita, na napapractice rin ako mag-edit. Nagiging accountable ako sa mga ginagawa ko kasi alam ko, napapanood nyo guys, hindi ko pwedeng dayain eh kasi naka-record eh.
Isipin nyo, 90 days wala nangyari. Ganun pa rin yung tsura ng katawan ko. Hindi mala pumayat. Kasi pag nag-deficit ka ng calories mo talaga, kahit anong workout nyo guys, kahit di kayo mag-workout, basta tama yung calorie deficit nyo na malinis, hindi nyo ina-under deficit na 500 calories deficit or 700 para mapagod. Papayat talaga kayo kahit anong mangyari. Hindi pa kayo mawawalan ng muscle. So, yeah, that's it. And off ko na muna yung cam ko. So later, magre-record pa tayo na deadlift. And doon tayo sa Anytime Fitness sa vacant ko. So yeah, let's go. Nalimutan ko yung tripod ko guys. F. Katwalya ko. Bumili ako ng tuwalya. Share ko lang. Okay, nakalimutan ko yung tripod ko. So, tapos na akong workout. Nag-cardio na din ako. Pero yeah, so, back check tayo. Let's go. Nag-shoulders rin ako. Ito yung workout ko. Check na lang. Side, tsaka back.